Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Gilbert at welcome sa Kabansag Dental Channel. Sa episode ito, pag-usapan natin kung bakit hindi basta-basta pwedeng magpabunot ng ngipin ang buntis. Ano ang dapat gawin kung sumasakit ang ngipin at kailan ligtas ang pagbunot ng ngipin habang nagdadalang tao. Kung ikaw ay buntis o may kakilala kang buntis, siguradong makatulong sa inyo ang impormasyon na ito. Kaya siguraduhin ninyong panoorin ito hanggang dulo. Kapag ang isang babae ay nagdadalang tao, maraming pagbabago ang nagaganap sa kanyang katawan, lalo na sa hormones. Ang pagtaas ng estrogen at progesterone ay maaaring magdulot ng pamamaga ng gilagid, madaling pagdurugo at pagiging mas sensitibo sa sakit. Dahil dito, mas nagiging prone sa infeksyon at pamamaga ng ang bibig. Bukod sa hormonal changes, may mga gamot at anesthesia na maaaring hindi ligtas para sa baby sa loob ng sinapupunan. Ang ilan sa mga ito ay maaaring makapinsala sa paglaki at kalusugan ng sanggol. Isa pa sa mga dahilan kung bakit dapat pag-isipang mabuti ang pagpapabunot ng ngipin habang buntis ay ang stress na dulot ng procedure mismo. Ang sakit at kaba na maaaring maranasan habang binubunutan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo na maaaring makasama hindi lang sa ina kundi pati na rin sa kanyang sanggol. Bukod dito, may mga posisyon sa dental chair na maaaring hindi komportable para sa isang buntis, lalo na kung nasa ikalawa o ikatlong trimester na siya. Kapag sumasakit ang ngipin, hindi dapat agad magdesisyon na magpabunot. Pinakamainam na unang hakbang ang pagkonsulta sa dentista upang matukoy ang tunay na sanhi ng sakit. Maaaring ito ay dulot ng infeksyon, tooth decay, or pamamaga ng gilagid. Mahalagang malaman ang ugat ng problema upang maibigay ang tamang solusyon. May mga paraan na maaaring gawin ng iyong dentista upang mawala ang sakit, kaya't hindi palaging pagbunot ng ngipin ang sagot. Kung ang problema ay dulot lamang ng tooth cavities o decay, maaaring lagyan ito ng temporary filling upang takpan ang butas, bawasan ang pananakit at maiwasan ang infeksyon habang hinihintay ang tamang dental treatment. Sa ganitong paraan, hindi agad kailangan sumailalim sa mas komplikadong procedure at maiwasan ang hindi kinakailangang pagbunot ng ngipin. Kung halimbawa ay hindi ka pa makapag-consult sa dentist, may ilang simpleng paraan na maaaring gawin upang maibsan ang pananakit. Isa sa pinakamabisang remedyo ay ang pagmumog ng maligamgam na tubig na may asin. Nakakatulong ito sa pagpatay ng bakterya at maaaring magpabawas ng pamamaga. Kung may pamamaga naman sa pisngi, maaaring gumamit ng cold compress. Siguraduhin lamang na hindi direkta ang yelo sa balat. Balutin ito ng malinis na tela bago ipatong sa apektadong bahagi. Mahalaga rin na umiwas sa matatamis at sobrang mainit o malamig na pagkain dahil maaaring lumala ang pananakit ng ngipin. Bukod dito, siguraduhin regular ang pagsisipilyo gamit ang soft bristle toothbrush upang mapanatili ang kalinisan ng ngipin at gilagid. Mas mainam na subukan muna ang natural na pamamaraan. Isa sa mga epektibong home remedies ay ang paggamit ng clove oil na may natural na pampamanhid at anti-inflammatory properties. Maglagay ng isang patak dito sa cotton ball at ipatong sa apektadong bahagi ng ngipin upang maibawasan ang kirot. Bukod dito, ang chamomile o peppermint tea bag, yung tsaa na peppermint o chamomile na ibinabad sa maligamgam na tubig at pinalamig ng bahagya ay maaaring ipatong sa gilagid upang makatulong sa pagpapababa ng pamamaga at pagbawas ng sakit. Bagamat ang mga pamamarang ito ay maaaring makatulong, mahalaga pa rin ang agarang konsultasyon sa dentista upang masigurong hindi lumala ang kondisyon at mapanatili ang kalusugan ng buntis pati na rin ang kanyang sanggol. Ngayon, ano yung mga gamot na pwedeng inumin ng buntis? May ilang gamot na ligtas para sa buntis, pero dapat munang kumonsulta sa doktor bago minom.
Kadalasan ang paracetamol ang inirekomenda dahil ito ang pinakaligtas sa lahat ng pain relievers. Ngunit hindi inirekomenda ang ibuprofen at aspirin, lalo na sa ikalawa at ikatlong sa trimester dahil maaaring magdulot ito ng komplikasyon sa pagbubuntis. Kailan safe magpabunot ng ngipin ng buntis? Kung talagang kinakailangan ang pagbunot, ang pinakaligtas na panahon para dito ay sa ikalawang trimester or 4th to 6th month ng pagbubuntis. Sa panahong ito, medyo stable na ang pagbubuntis at nabuo na ng maayos ang mga pangunahing organs ng baby. Sa unang trimester, 1st to 3rd month, iniiwasan ang anumang dental procedure dahil ito ang critical na yugto kung kailan nabubuo pa lang ang sanggol. Sa ikatlong trimester or 7th to 9th month naman, hindi inirekomenda ang pagbunot dahil maaaring mahirapan ang buntis na humiga ng matagal at maaari rin ito magdulot ng stress o maagang panganganak. Anong dapat gawin bago magpabunot? Kung kinakailangan talagang bunutin ang ngipin, siguraduhin kumonsulta muna sa OB/GYN bago pumunta sa dentista. Magdala ng medical clearance upang masigurong walang magiging problema sa pagbubuntis. Sabihin din sa dentista ang anumang iniinom na vitamins o supplements upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Habang nasa klinika, iwasan ang labis na stress at huminga ng malalim upang mapanatili ang tamang blood pressure. Pagkatapos na procedure, sundin ang lahat ng payo ng dentista, lalo sa pagdating sa pag-inom ng gamot kung kinakailangan. Kung ikaw ay buntis at may dental concern, huwag matakot kumonsulta sa iyong dentista. Mas mabuti ang maagap na pag-aalaga sa ngipin kaysa abuti ng matinding sakit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Kabansag Dental Channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong dental tips. Maraming salamat sa panonood at ingat ka lagi at magkita tayo sa susunod na video.